Kamusta, mahal kong kapatid na lalaki at babae? Naway sumainyo at sa pamilya ninyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Amen? Ako po si Pastor Antonio Jr. Mga kapatid, hindi ko na mahintay na ipagdasal kayo. Ipinahayag sa akin ng banal na espiritu ang isang napakalakas at makapangyarihang bagay. Bago ang lahat, nais kong magbahagi ng aral at isang maikling patotoo tungkol sa ginawa ng Diyos sa aking buhay. Gusto ko ring ipakita sa iyo kung gaano katotoo ang espiritual na labanan. Mga kapatid, alam nyo na lahat ng sinasabi ko ay nakabase sa Biblia. Ngayon, magbabahagi ako ng uri ng espiritual na labanan na marahil ay pinagdadaanan nyo rin. At naniniwala akong marami sa inyo ang dumaraan dito kahit hindi nyo namamalayan ang bigat nito. Pero kasabay nito, gusto ko ring magdala dito ng pag-asa dahil ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, siya ay nagtagumpay na sa lahat para sa atin. Walang anumang problema, walang hirap na pinagdaanan mo o pinagdadaanan mo ngayon na hindi pa naranasan ni Hesus. Tinalo niya ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa pagtatapos ng mensahe at panalangin, gusto kong umalis kang magaan ang pakiramdam, wala na ang bigat sa balikat mo. Alam ko na marami sa inyo ang nahihirapan sa mga pagsubok sa buhay. Lalo na ngayon kapag nanonood tayo ng balita sa social media, natatakot tayo kasi maraming tao ang nagsasamantala, di ba, ng sensasyonalismo para magdulot ng takot at makakuha ng atensyon. Tama. Gusto nila ng mga click, gusto nila ng mga like at dahil doon, nagdadala sila ng takot sa atin. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan kahit masama ang balita. Sa channel ko, madalas kong talakayin ang katapusan ng panahon para maipakita ang katotohanan. Walang silbi kung palagi lang tayo sa loob ng bula ng mga Kristiyano at kasama ang mga kapwa Kristiyano. Mga kapatid, walang saysay iyon. Kailangan nating harapin ang realidad ng mundo ngayon. Pero kasabay nito, dapat din nating tingnan ang mga pangako ng Diyos. Si Jesus mismo ang nagsabi sa Mateo 24 na kapag nakita natin ang mga bagay na ito, malapit na ang pagtatapos ng panahon. Dapat nating itaas ang ulo at tumingin sa itaas dahil nalalapit na ang ating kaligtasan. Amen? Mga kapatid, di ko alam sa inyo, pero ako sobrang excited sa buhay na walang hanggan kay Jesus. Madalas kong sabihin sa dulo ng panalangin na kung di man tayo magkakilala dito, magkakakilala tayo sa buhay na walang hanggan kay Kristo. Doon, magkakaroon tayo ng oras para pag-usapan ang kabutihan ng Diyos at kung ilang beses niya tayong iniligtas kahit di natin alam. At ngayon, mga kapatid, ang mensahe ay magdadala ng pag-asa. Pero kailangan kong ibunyag sa iyo ang isang bagay na nangyayari sa paligid mo. At ito ay isang espiritual na labanan. Hayaan mong sabihin ko, madalas hindi ka aatakihin ng kaaway kapag ikaw ang pinakamababa o nasa ilalim ng balon. Sa totoo lang, ang gusto niya ay bilhan ka ng kama para manatili ka roon at hindi na umalis. Yan ang layunin niya. Madalas, hindi ka niya aatakihin habang nasa balon ka. Aatakihin ka niya kapag malapit ka na sa tagumpay. Pag-isipan mo ang buhay mo. Sa Biblia, maraming halimbawa na kapag malapit na sa tagumpay ang tao, doon pinakamalakas umatake ang kaaway. Ang pinakamalakas na espiritual na atake ay dumarating kapag handa ng tumanggap ng biyaya mula sa Diyos ang isang tao. Baka ngayon ay nakikinig ka sa akin at sobrang nawawalan ka na ng loob. Parang hindi mo kaya ang lakas ng loob para harapin ang bagong yugto ng buhay mo. Ipapakita ko sa iyo na kadalasan, hindi talaga tungkol sa iyo, pero may atake dito sa isipan mo. Mga kapatid, alam ng kaaway na kapag natalo ka niya dito, panalo na siya sa laban, naiintindihan mo? Nang makita natin si David na humarap kay Goliath, tinakot agad siya ni higanting Goliath. Sinimulan niyang magsalita, "Naku, mukha kang aso. Sisipain kita at wala kang kwenta. Sino ka ba?" Alam niyo ba ang ginawa ni David, mga kapatid? Si David, lumaban siya pabalik. Nagsimulang magsalita si David, "Tingnan mo, ngayong araw din ay ibibigay ka ng Diyos sa aking mga kamay. Ngayong araw din ay ipapakain ko ang laman mo sa mga ibon. Wawasakin kita." At si David, mga kapatid, hindi natakot. Naging matapang siya. Kaya umaasa ako at ipagdarasal ko na punuin ka ng Diyos ng ganitong tapang. Sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng duwag, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Dahil dito, matatanggap mo ang tatlong ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibibigay niya sa iyo ang kapangyarihan at pag-ibig para magpatawad at magkaisa ang mga tao, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo. Hanggat maaari,
Makisama ka ng payapa sa lahat. Iwasan ang alitan sa kahit sino. At pagkatapos, bibigyan ka niya ng balanse. Balanse sa iyong emosyon, balanse sa pag-iisip para hindi ka mawala ng pag-asa, kundi para tanggapin mo ang inihanda ng Diyos para sa iyong buhay. Amen? Papuri sa Diyos. Kaya, magsisimula na tayo. Gusto kong ibahagi ang isang patotoo ko na nangyari noong simula pa lang. Noong sinimulan ko ang aking gawain ng ebanghelisasyon dito sa internet. Ikukwento ko rin sa iyo ang ilang pangyayari sa Biblia. Mapapalakas ka ngayon sa pangalan ni Jesus. Kaya bago tayo magsimula, gusto ko lang hilingin na mag-subscribe ka sa aking channel. Mabilis lang ito. I-click mo ang button na mag-subscribe na nasa ibaba ng video. Sa tabi nito, lalabas ang isang kampanilya. Mahalagang i-click mo yon at piliin ang opsyon na lahat. Mag-ingat ka at siguraduhin hindi mo mamimiss ang mga susunod kong video na ilalagay ko. Ayos ba? Araw-araw akong magdarasal sa umaga at gabi para pagpalain ka sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, gaya ng sinabi ko, nang magsimula ako sa internet, binigyan ako ng Diyos ng malaking tawag. Sinabi niya sa akin na magsimula sa Facebook tapos lumipat sa Instagram at YouTube. Mga kapatid, dahil sinunod ko ang tinig ng Diyos, naganap ang mga himala. Nakinig ang mga tao sa Panginoon at nabago sila sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero mga kapatid, dumating ang mababang tirada ng kaaway. Hindi pa rin nasiyahan siya dahil alam niyang tinanggap ko ang tawag ng Diyos sa buhay ko. At noon, isang gabi, natulog ako at mga 11:00 na ng gabi, higit kumulang. At bigla, nakaramdam ako ng matinding lamig sa aking katawan. Akala ko siguro ay nilalagnat ako o may trangkaso ako. Sa madaling salita, uminom ako ng gamot. Pero nung bandang 4:00 ng madaling araw, 5:00 ng madaling araw, mga kapatid, nakaramdam ako ng matinding panginginig. Sobrang lamig. Tumakbo ako papunta sa banyo. Binuksan ko ang shower sa pinakamainit na tubig na posible at dali-dali akong pumasok sa ilalim ng shower. Mga kapatid, ngayon ko lang naranasan ang ganitong kalamig. Nanginginig na talaga ang mga ngipin ko sa sobrang lamig. Tinawag ko ang asawa ko at agad siyang pumunta sa banyo. Paglabas ko ng shower, tinulungan niya ako. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Kulay ube na ang labi ko. Nagkaka-hypothermia na ako. Ibig sabihin, sobrang bumaba ang temperatura ng katawan ko. Nanginig ang mga kalamnan ko hanggang hindi na ako makapagsalita. Akala ko mamamatay na ako. Mga kapatid, noong oras na yon sabi ko, Panginoon, maawa ka sa akin. Nang humingi ako ng tulong sa Diyos, naramdaman kong bumalik sa normal ang temperatura ko. Salamat sa Diyos. Pero mula noon, nagsimula na ang iba't ibang sintomas. Nagsimula akong magsuka, nagsimula akong makaramdam ng matinding pagkakasakit. Mga kapatid, nanghina ako at nagpatingin sa mga doktor. Pero iba-iba ang kanilang sinasabi at hindi matukoy ang sakit ko. Hindi ko rin naisip noon na baka espiritual na laban ito. Sa loob ng 2 buwan, palagi lang akong nasa kama at hindi nakapagtrabaho ng maayos. Sakto noong nagsisimula pa lang ang ministeryo ko sa internet, alam mo yon. Hindi naging madali pero nagpapasalamat ako sa Diyos sa karanasang iyon. Sa 2 buwan, doon ako binigyan ng Diyos ng mga estratehiya at iniisip ko noon, sa araw na gumaling na ako, sa araw na maging 100% na akong magaling, gagawa ako ng isang website kung saan magsusulat ako ng mga mensahe para sa mga tao. Magsisimula akong sumagot ng mga tanong doon sa website ko. Magagawa ko na ito, iyon at iba pa. Palalaguin ko ang kaharian ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Mga kapatid, para sa karangalan at kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos, 2 buwan pagkatapos, natuklasan ng isang doktor na mayroon akong sakit na tinatawag na mononucleosis. Nang natuklasan niya, sobrang natuwa ako kasi doon kami nagsimulang gamutin ng tama. Pero, paglipas ng panahon, doon ko lang talaga na-realize. Nagsimula akong mapansin, maaaring espiritual na atake ito. Baka ipinadala talaga ng kaaway ang sakit na ito kasi parang imposible itong mangyari. Doon nagsimula ang aking channel. At lalo pa akong tumibay at nagdesisyon akong hindi na umatras, hindi na lumingon sa nakaraan. Alam ko na yon, syempre, ay isang pisikal na bagay din, pero sinamantala ng kaaway ang aking mga kahinaan. Madalas kong naisip na iwanan ang internet at itigil ang pagsasalita tungkol sa Diyos dito, pero palaging binigyan ako ng Diyos ng tagumpay. Nandito ako para sabihin na baka may sakit ka rin tulad ko dati. Baka nararanasan mo ngayon ang panghihina, pagkadismaya o matinding pagod na di mo alam ang dahilan. Mamaya,
magdadasal tayo. Ayos lang ba? Pero mga kapatid, gaya ng sinasabi ko sa inyo, ang pinakamalaking laban sa espiritual na hinaharap natin, madalas hindi nangyayari kapag nasa ilalim ka na ng lahat. Hindi ito nangyayari kapag ikaw ay inuusig, kapag ikaw ay nahihirapan. Sa totoo lang, ang pinakamalaking laban ay nangyayari kapag malapit ka na sa tagumpay. Para bang ito na ang huling atake ng kalaban, alam mo yon? Para tuluyan ka ng sumuko. Isa itong mabagsik na pag-atake. Gusto kong basahin sa iyo mamaya ang talata tungkol sa pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Naaalala mo ba? 400 taon silang inalipin sa Ehipto. At pagkatapos ay tumawid sa mahirap na disyerto na umaasa lang sa Diyos para sa tubig at pagkain. Ngayon, matapos ang maraming paghihirap at matagal na paghihintay, naroon na sila sa harap ng lupang pangako, ang lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham na umaagos ng gatas at pulot. Mga kapatid, kailangan na lang nilang angkinin iyon. Alam nyo ba ang ginawa nila pagkatapos? Nagpadala sila ng 12 espiya para tingnan kung ano ang itsura ng lupang iyon. At nang bumalik ang mga lalaking iyon, nagdala sila ng ulat na nagsimula sa isang kamangha-manghang paraan. Sobrang excited sina Josue at Caleb, di ba? Sabi nila, mga kapatid, ang ganda roon. Sa totoo lang. Bumalik sila na may dalang isang kumpol ng ubas na sobrang laki na kinailangan ng 2 lalaki para buhatin iyon. At pagkatapos, sinabi ni na Josue at Caleb, mga kapatid, kamangha-mangha ang lupaing iyon. Napakaganda talaga. May gatas at pulot gaya ng pangako ng Panginoon. Siguro iniisip mo, dapat nagkaroon ng pananampalataya at tapang ang mga tao. Pero kapatid, alam mo ba ang nangyari? Yung 10 iba pang lalaki na kasama ni na Josue at Caleb, naglagay sila ng pero sa kwento. Alam mo yung pero na parang ganito? May inihanda ang Diyos para sa akin, pero marami akong pagkukulang at kahinaan. Alam kong mahal ako ng Diyos, pero marami akong kasalanan. Mga kapatid, ganyan talaga ang nangyari. Babasahin ko sa iyo ang ulat ng 10 espiya para sa buong bayan ng Israel. Makikita ito sa mga bilang, Kabanata 13, talata 31 hanggang 33. Ganito ang sabi ng Biblia. Ngunit ang ibang mga lalaking sumiyasat sa lupang pangako ay tumutol at nagsabi, hindi natin kayang labanan ang mga taong iyon. Mas malakas sila kaysa atin, kaya nagkalat sila ng masasamang balita sa mga Israelita tungkol sa lupang siniyasat. Patuloy nilang sinabi, lalamunin ng lupaing siniyasat namin ang lahat ng maninirahan doon. Lahat ng taong nakita namin doon ay matatangkad. Nakita pa nga namin ang mga higante, ang mga inapo ni Enak. Sa tabi nila, pakiramdam namin ay mga balang lang kami, at sa tingin nila, ganoon din kami. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Pansinin ninyo ang mahalagang detalye na sentro ng usapan natin ngayon. Hindi pinatigil ng takot ang mga tao noong nasa Ehipto sila at pinahihirapan, at hindi rin ito naghari sa kanila kahit sa disyerto na walang pagkain. May mga pagkakataong natakot din sila. Pero mga kapatid, sa pagkakataong ito, ang takot ang nagpahinto sa mga tao, at ang takot ang naging dahilan kung bakit ang buong henerasyon ay umatras. Dahil ngayon, ang pangako ay nagiging totoo na. Mga kapatid, ang takot sa hamon at sa hindi alam na hinaharap, pati na ang mga higante, ay sumisimbolo sa mga problemang nararanasan natin ngayon. Nandito ako ngayon para sabihin sa iyo ang isang bagay. Gusto kong maging tinig ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka matatalo ng problemang yan. Amen? Yang problema na yan, pinapayagan ng Diyos para lalo kang tumapang, para mapahiya mo ang dyablo sa pangalan ni Jesus. Alam nyo, mga kapatid, habang ang pangako ay parang isang malayong pangarap lang, napakadaling magtiwala. Habang pinag-uusapan mo pa lang ang isang bagay na hindi pa nangyayari, madali lang maniwala. Madalas nating sabihin, balang araw bibigyan ako ng Diyos ng magandang kasal at gagamitin niya ako sa dakilang bagay. Pero kapag dumating na ang pangako, mapapansin mong may kapalit pala at presyo kang kailangang bayaran. Makikita natin sa kwentong ito na ang mga higante ay lumitaw lang na malaki dahil malapit na ang tagumpay. Amen? Ganon din sa buhay mo. Habang lumalapit ka sa tagumpay, mas lumalaki ang pagsubok, lalo na sa isipan dahil doon kumikilos ang kalaban. Gaya ng sinabi ko sa inyo, di ba? Dahil sa takot na yan, isang buong henerasyon ang namatay sa disyerto dahil ayaw nilang pumasok sa lupang pangako. At ngayon, baka nagtatanong ka, pero pastor, nangyari yan sa lumang tipan. Ngayon, meron na tayong Jesus.
Iba na, pinalalakas tayo ni Jesus. Mga kapatid, totoo yan. Pero ang ating likas na pagkatao, ang mga taktika ng kaaway, pareho pa rin. At ang parehong patibong ng kaaway ay nangyayari kapag malapit ka na. Kapag malapit ka na talaga sa tagumpay. Katulad ng kay Apostol Pedro. Naalala mo ba ang nangyari sa kanya matapos mabuhay muli si Jesus? Ipapaliwanag ko sa iyo ng mabilis para maintindihan mo paano gumalaw ang kaaway at na hindi nagbabago ang taktika niya. Paliwanag ko lang. Una, namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay. Natalo niya ang kamatayan, kaya kumpleto ang tagumpay. Pagkatapos, nagpakita siya sa mga alagad. Nagsimulang magpakita siya sa iba. Bigla siyang nagpakita sa 500 lalaki at babae ng sabay. Ibig sabihin, panibagong yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan ang magsisimula. Ang iglesia ng Panginoong Jesus ay itatatag na at si Pedro, yung sinabi ni Jesus na magiging bato. Ibig sabihin, siya ang piniling leader para simulan ang lahat. At si Pedro ay may lahat ng dahilan para maging masaya, para maging maligaya, dahil si Jesus ay muling nabuhay. Gaya ng ibang mga disipulo, sila rin ay sabik, syempre, pero kasabay nito may takot na sumibol. Ang takot ay tumubo sa puso ni Pedro. At gusto kong basahin sa iyo kung ano ang sinabi niya sa ibang mga apostol. At iyon ay maaaring naging katapusan na ng kanilang kwento. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa Juan, Kabanata 21, talata 3 at 4. Ganito ang sabi, sinabi ni Simon Pedro, "Ako'y mangingisda," at sumagot ang iba, "Sasama rin kami." Kaya lumabas sila at sumakay sa bangka, pero wala silang nahuli buong magdamag. At nang mag-umaga na, si Jesus ay nasa tabing dagat, pero hindi siya nakilala ng mga disipulo. Mga kapatid, unawain ninyo ito. Hindi pumunta si Pedro mangisda para mag-relax. Trabaho niya iyon, buhay niya bago niya makilala si Jesus, tama? Ang bangka, lambat at dagat ay sumisimbolo sa kanyang nakaraan at dating pagkakakilanlan. Sabi niya, "Napakahirap ng bagong buhay na ito para sa akin. Malaki at mabigat ang responsibilidad. Alam mo, babalik na lang ako sa dati kong sarili." Hindi lang iyon mga kapatid. Tinawag pa niya ang lahat ng iba para bumalik na maging mga mangingisda. Pero itinakda na ng Diyos, sinabi na ni Jesus, "Pedro, ikaw ay magiging mangingisda ng mga tao." Hallelujah. Sa parehong paraan, marami sa inyo dito ang nag-iisip na bumalik sa dati dahil hindi ninyo kinakaya ang mga pagsubok, mga tukso, at mga pagkadismaya sa sarili. At iniisip ninyo, "Alam mo, babalik na lang ako sa dati kong buhay. Gusto kong balikan yung nakaraan ko na." Sa totoo lang, hindi naman talaga ganun kasama. Mga kapatid, huwag nating gawin yan. Huwag. Alam nyo kung bakit? May mas maganda at mas malaking plano si Jesus para sa bawat isa sa atin. Si Pedro, ilang taon nang nasaksihan ang mga himala ni Jesus. Naglakad siya sa tubig at nakitang nabuhay ang mga patay. Siya ang nagdeklara na si Jesus ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Pero ngayon, bago niya tanggapin ang pinakamalaking tawag sa buhay, naramdaman niyang bigo siya. Mga kapatid, iniisip ko kung ano ang tumakbo sa isip ni Pedro. Itinanggi niya si Jesus ng 3 beses at tiyak na mabigat ang ginawa ng kaaway. Inakusahan si Pedro na wala siyang kwenta at walang tawag. Pero purihin ang Diyos dahil hindi sumuko si Jesus sa bawat isa sa kanila. At nang naroon si Jesus sa tabing dagat, wala namang nahuli ang mga disipulo. Biglang nagsalita si Juan, ang nagmamahal kay Jesus ng buong puso. "Tingnan mo! Ang Panginoon yon. Nandoon siya sa tabing dagat." Doon tumalon si Pedro sa bangka at lumangoy. Pagdating nila roon, hindi sinumbatan ni Jesus si Pedro. Tingnan mo, nakakatuwa. Hindi binato ni Jesus si Pedro, hindi siya pinagalitan. Sa halip, tinawag niya si Pedro palapit at ipinadama ang napakalaking pagmamahal sa kanya. Pinakain ni Jesus si Pedro at ibinalik ang kanyang pananampalataya. Sabi niya, "Kung mahal mo talaga ako, alagaan mo ang aking mga tupa. Binibigyan kita ng makapangyarihang tawag." Mga kapatid, bakit ko ito kinukwento? Habang nananalangin ako, binigyan ako ng Diyos ng pangitain. Ipinakita niya sa akin ang dyablo. Hindi kanya nagawang wasakin noon. Sa sakit, sa krisis, sa pera na hinarap mo, sa kalungkutan. Kaya ngayon, susubukan kanyang pasukuin sa mismong dulo ng laban. Gagamitin niya ang sarili mong pakiramdam ng kakulangan laban sa iyo. Naiintindihan mo? Palagi niyang ipapaalala ang mga pagkabigo mo at bubulong sa isip, hindi mo deserve ang biyayang yan, hindi mo kaya. Alam niyo mga kapatid, madalas humihiling tayo ng mas magandang buhay, pag-aasawa,
o kapayapaan at bigla itong dumarating sa atin. Maraming patotoo at himala, di ba? Kayo na sumasabay sa akin sa panalangin tuwing umaga at gabi, may mga kwento rin kayo. Pero alam nyo ba, hindi ka mapipigilan ng dyablo na matanggap ang mga biyaya. Pero gagawin niya ang lahat para hindi mo ito mapakinabangan at kukunin ang kapayapaan mo. Nandiyan ka na sa kotse mo, sa bahay mo, sa tawag mo, sa ministeryo mo, kasama ang pamilya mo na siyang pinakamahalaga pero hindi ka niya hahayaang mag-enjoy o magpakasaya. Ngayon, nabunyag na ang plano ng kaaway at siya ay babagsak. Amen? Babasagin natin ito mamaya sa panalangin. Basahin ko lang ang huling talata bago tayo manalangin. Tingnan mo ang sinasabi ng Biblia sa Hebreo, Kabanata 10, talata 38 at 39. Tingnan mo, ang Diyos mismo ang nagsasabi sa bawat isa sa atin. Sabi niya, ang aking matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, ngunit hindi ako malulugod sa sinumang tatalikod. Ngunit tayo, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi tayo ay kabilang sa mga nananampalataya at naliligtas. Amen. Mga kapatid, nung sinabi ng Diyos na hindi siya nalulugod sa mga tumatalikod, hindi niya tinutukoy ang isang napagod lang sa paglalakbay. Pagod ka ngayon. Pero ang sinasabi ng Diyos ay ganito, hindi ako nalulugod sa mga sumusuko, sa mga lumilingon sa nakaraan, sa mga sa halip na tumingin sa pangako ay nakikita lang ang mga higante. At dahil nakikita ninyo ang mga higante, kayo ay natatakot at nais ninyong bumalik sa Ehipto, nais ninyong bumalik sa walang lamang bangka, nais ninyong bumalik sa dati ninyong buhay. Baka nakikinig ka ngayon at matagal ka nang nananalangin na makalaya sa bisyo, at ngayon isang hakbang na lang sa tunay na paglaya. Pero natatakot kang mabuhay nang walang ganoong emosyonal na saklay, di ba? Tulad ng kasalanan ng pornografiya. Bakit nga ba ang hirap makalaya rito? Dahil naramdaman mo doon ang mga kasiyahan, naramdaman mo doon ang panandali ang ginhawa, naramdaman mo ang isang uri ng kapayapaan, pero kapayapaan iyon ng kasalanan, mga kapatid. Ang kapayapaang iyon ay hindi makakapuno. Ang kapayapaang iyon ay hindi magbibigay ng tunay na kailangan mo. Sabi ng Biblia, ang namumuhay ayon sa laman ay aanihin ang pagkawasak, pero ang sumusunod sa Espiritu o sa Diyos, ang tumatanggap ng pangako, ang tumatanggap ng kanyang bagong pagkakakilanlan, siya ang aani ng buhay na walang hanggan. Amen? Gaya ng sabi ko, baka matagal kang nagdasal para sa kasal, pero ngayon, puro kapintasan ang nakikita mo sa kasama mo at nagsisimula ka ng gumawa ng problema. Dahil natatakot ka sa responsibilidad ng pagtatayo ng pamilya. O kaya naman natatakot kang maging masaya dahil sobra kang nagdusa, nasanay ka na sa iyong sakit at ngayon hindi mo matanggap na maaari ka talagang maging masaya. At ang mas masaklap pa, madalas nasasaktan ka at nauuwi sa pananakit mo rin ng ibang tao. Ngayon, sinasabi ng Diyos, anak, marami akong magandang bagay para sa iyo. Ayokong mapag-iwanan ka. Huwag mong tanggihan ang mga biyayang nais kong ibigay. Aleluya. Papuri sa Diyos. Kaya manalangin tayo ngayon. Kung ikaw ay nahipo ng salitang ito, pakiusap, isulat sa komento, nangusap sa akin ang Diyos ngayon. Gusto kong makita ang iyong pananampalataya na naniniwala kang nangusap sa iyo ang Panginoon ngayon. Amen? Papuri sa Diyos. Ipikit ang iyong mga mata at pagkatapos ng panalangin, ibahagi ito sa pamilya at kaibigan. I-click ang ibahagi sa ilalim ng video at piliin ang WhatsApp. Sigurado ako na gagamitin ka ng Diyos ng makapangyarihan sa buhay ng maraming tao. Aleluya! Manalangin tayo. Panginoon Diyos at Ama, salamat po sa aming buhay. Diyos, salamat dahil sinasabi ng iyong salita na tuwing umaga, ang iyong mga awa ay laging bago. Sa bawat araw, ipinapakita mo ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, at ngayon nais ko ring magpasalamat sa iyo para sa iyong salita, aking Ama. O Diyos, ang iyong salita ay napakalakas ng dating sa amin ngayon. Naniniwala ako, Ama, na ginamit mo ako sa buhay ng maraming tao na nawawala ng pag-asa, pagod, nag-iisip na umatras, na sumuko, pero alam ko na hindi mo kami sinusukuan, Ama. Kahit napakiramdam namin ay sobrang bagsak na kami. Lagi kang handang palakasin kami. Bigyan kami ng lakas ng loob at iparana sa amin ang mga pangakong inilalaan mo para sa amin. Ama, hinihiling ko ito para sa bawat nakikinig sa akin. Alam mo ang bawat puso. Alam mo ang bawat kwento, bawat laban. Alam mo rin ang mga pangakong ibinigay mo na sa bawat isa sa iyong mga anak. Mga pangakong dati tila totoo,
Ngayon ay malapit na namin makamit. Kailangan lang magtiis pa ng kaunti. At sa oras na ito, Panginoon, dito tumitindig ang kaaway. Tingnan mo, Diyos ko, kung gaano karaming pagsubok ang pinagdadaanan ng iyong bayan, Panginoon. Ilan ang nakakaramdam ng talo ngayon? Iniisip nila na walang nagmamahal o nagmamalasakit sa kanila at na kung mawala sila, wala ring maghahanap sa kanila. Pero kasinungalingan yan ni Satanas. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ko ang lahat ng kasinungalingang itinapon laban sa bayan ng Diyos. Pinapalayas ko ngayon ang lahat ng tinig ng kaaway na humahadlang sa mga taong ito. At idinedeklara ko sa pangalan ni Jesus, mas dakila ang nasa atin kaysa sa nasa mundo. Alleluia. Pinapalayas ko rin ang lahat ng espiritu ng takot. Bawat binhi ng pagdududa na itinanim sa isipan na ito, bawat tinig ng paratang na sumusubok na ibalik ang iyong mga anak sa dati. Basagin mo, Ama ko, ang lahat ng sindromang ito ng balang, ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng kawalan ng kakayahan. Itong mga taong iniisip na mas mababa sila sa iba at hindi matanggap ang mga bagay na inihanda mo para sa kanila. O Diyos, balansehin mo ang aming emosyon at palakasin ang aming isipan, Panginoon. Ilang tao ngayon ang nag-iisip na bumalik sa bangka, pagod na sa kanilang paglalakbay at inuubos ang oras sa pag-iisip na sumuko, na iwanan ang lahat. Ama, pinupuri kita para sa salitang ito na ngayon ay parang palaso sa aming mga puso. Humihingi ako ng tawad, Panginoon, dahil madalas kaming nagdududa sa iyong kapangyarihan. Madalas, patuloy mo kaming pinalalakas ng loob. Ginagamit mo ang ibang tao para palakasin kami, pero mas pinipili naming magreklamo. Parang gusto pa naming magdusa. Alisin mo ito sa amin, Panginoon. Naway matanggap namin na ang buhay na inilalaan mo ay masagana. Dahil iyan ang dahilan ng pagdating mo, Panginoon. O, Panginoon, hinihiling ko ngayon na protektahan mo ang aming isipan at puso at na matanggap namin ang lahat ng ipinangako mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Alleluia! Luwalhati sa Diyos, mahal kong kapatid, mahal kong kaibigan. Gusto kong samantalahin ang sandaling ito at bigyan ka ng isang pagkakataon. Sa totoo lang, ang pinakamagandang pagkakataon sa buhay mo. Naalala mo ba nang ibalik ni Jesus si Pedro at binigyan siya ng malaking tungkulin? Ngayon, sinasabi sa iyo ng Panginoon ang ganito, hindi ito ang iyong katapusan. Sa totoo lang, ito ang iyong simula. Kailangan mo lang angkinin ito. Maniwala ka na may inihanda ang Panginoon para sa buhay mo. Amen? Kaya kung hindi mo pa ibinibigay ang buhay mo kay Jesus, baka narinig mo na ang kanyang salita pero hindi ka pa nagsisi o nagtatapat sa Panginoon. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Pwede kang manalangin kasama ko. Ulitin mo lang ito mula sa puso mo. At si Jesus ay papasok sa iyong buhay at sa iyong puso simula ngayon. Amen? Kaya sabihin mo ito, Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako ay makasalanan. Kinikilala ko na kailangan ko ang iyong biyaya. O Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala akong namatay ka, Panginoon, sa krus para sa akin at muling nabuhay para bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Jesus, binubuksan ko ang aking puso at humihingi ako ng kapatawaran at iniaalay ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Linisin mo ako, Panginoon, baguhin mo ako at iligtas mo ako. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Dahil simula ngayon, ikaw na ang aking tanging Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggihan ko ang lahat ng idolatria, lahat ng ibang daan, at kinikilala ko na ikaw lamang ang tanging daan, ang tanging katotohanan, at ang tanging buhay. At walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Amen. O aking Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, para sa taong ito na nanalangin kasama ko ngayon. Panginoon, hinihiling ko, ipadala mo ang iyong banal na espiritu. Naway hindi na muling makaramdam ng pag-iisa o pagiging inabandona ang taong ito at manatili siyang matatag sa iyo hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. At hinihiling ko rin sa iyo, aking Ama, na ang panalangin ito ay makarating sa marami pang ibang tao na nakakulong sa takot, mga taong nakagapos. Panginoon, palayain mo ang mga bihag, naway magdala ng kaligtasan, kagalingan at pagbabagong buhay ang iyong salita sa mga tahanan. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Alleluia.